Maglalagay tayo ng mantika, buddy ko, para sa ating lulutuin. Kunti lang, pang luto lang ng kanyang rekado. Ayan, medyo masyadong malakas yung kanyang apoy. Hinaan natin, baka mabiglat, masunog. Eto, okay na yan. Dahil mainit na kanina, ilagay natin itong bawang. Ayan, umuusok na mga buddy ko. Sandaling luto lang to, luto na kagad to. Lagay na natin itong sibuyas. Ayan. Pang mabilisan na luto na ito. Kapag yung sibuyas ay medyo nag-brown na at medyo luto na, ilagay na natin ang ating pinaka-special na sahog na bihira matikman ng mga ating kababayan. Ayan. Medyo malutong-lutong na ang kanyang recados na sibuyas. Ilagay na natin ang kanyang pinaka-special na sahog. Eto na mga buddy, ilalagay ko na yung special na sahog. Ayan. Eto. Napakasarap ito. Ayan mga buddy ko. Lakasan natin kunti yung apoy para madaling maluto. Kasi ito ay pang mabilisan na luto lang. At tanghali na para makakain tayo kagad. Ayan. Ilagay na rin natin yung kanyang sabaw. Dahil ito ay naigisa na at akumulo na. Lalagyan natin ng konting sabaw para pangpasarap. Isang basong tubig. Ayan. Para mamaya masarap-sarap na siya. Okay na yon, yung isang basong tubig. Katamtaman lang. Lagyan din natin ng pangpalasa para maging masarap siya. Ayan mga buddy ko. Lagyan din natin ng asin. Para mamaya okay na yan. Ayan. Huwag gaano masyado maalat ang ilagay natin. Huwag gaano masyado madaming asin. Dahil mamaya-maya, pag kulang yung asin, kailangan din naman natin na dagdagan. Mas maganda yung magdagdag kaysa yung masubrahan yung alat. Dahil pag nasubrahan yung alat, napakahirap na i-adjust na yung kanyang lasa. Kunting luto lang yan mga buddy ko. Okay na yan. Ayan, kumukulo na. Tingnan nyo. Pakita mo cameraman, yung kanyang sabaw. Kumukulo na. Napakasarap nito mga buddy. Tanghalian natin to. Ito yung mga pagkain namin na special na ulam doon sa bukid nung kami ay mga bata pa. Napakasarap ito. Ayan mga buddy ko. Tingnan nyo. Ang sarap nito. Ayan. Kumukulo na. Ilagay na natin ang gulay na special. Ito yung gulay na paborito ko. Yung dahon ng saluyot, mga buddy ko. Ilagay na natin. Ayan. Napakasarap nito. Haluin lang natin ng konti. Dahil kapag ito ay nagbago na ang kanyang kulay, ito po ay okay na. Huwag natin masyadong lutuin ng todo. Dahil alam nyo naman, ang gulay ay half cook lang. Ayan mga buddy. Nagbago na ang kanyang kulay. Pakita mo cameraman, yung kanyang kulay ay nagbago na. Kaya ilalagay natin, isusunod natin yung ibang gulay at sabay-sabay ng maluto mga buddy ko.
Ito naman yung ibang gulay. Talbos ng kamote na may kasamang dahon ng wild ampalaya. Mga buddy ko, napakasarap nito. Ayan, ilagay na natin para sabay-sabay ng lahat na maluto. Ayan na. Napakasarap ito na tanghalian. Ito talaga yung paborito ko at matagal ko nang hinahanap-hanap. Haluin natin uli para ito ay pantay ang kanyang pagkaluto at sabay-sabay baliktarin natin ang ating nilagay na gulay. Huwag lang natin babaliktarin ang kawali dahil matatapon ang ating niluto. Itong gulay lang mga kabady ang ating baliktarin at halu-haluin para masasabay-sabay na lahat na maluto ang ating gulay. At ito ay ready na para ihain kapag naluto na, mga buddy ko. Tignan nyo naman, oh. Napakasarap nito. Ayan. Ito ang tunay na ulam sa tanghalian. Ayan. Tignan nyo. Ready na para kumain, mga buddy. Alam nyo, mga buddy, ay hindi ko na kailangan na tikman ito dahil tansyado ko na kung maalat man o katamtaman yung nailagay na asin. Ito ay okay na. Taman-tama na yan. Hindi ko na kailangan na tikman, mga buddy ko. Patayin na natin para hindi ma-overcook. Ayan, okay na yan. Ito ang isunod natin. Tingnan nyo, mga buddy, kumukulo na rin. Ayan. Tutok mo direct yung ating gawin na pinakakanin. Ayan na, mga buddy ko. Luto na. Ilalagay na lang natin yung susunod na pinaka ingredients niya rin. Ito, lagyan natin ng brown sugar kung tawagin para magkaroon ng konting lasa. Ayan. Mas masarap yung brown sugar kaysa yung white na sugar. Ito ay brown. Ayan, dagdagan pa natin. Ayan, napakasarap yan, mga buddy ko. Yan yung gawin natin na pinaka-rice natin dahil alam niyo naman, itong kamoteng kahoy ay mas maganda sa ating katawan. Less cholesterol kung tawagin, mga buddy ko. Ayan, napakasarap nito. Ayan, tignan nyo. Kapag kumulo na to at luto na ang kanyang asukal na nilagay natin, okay na. Ilagay na natin ang isa na pinakamasarap pa na pangpalasa at pinakahuling pangpalasa at pangpasarap na may ilalagay natin para kakain na. Ito yung purong gata, mga buddy ko. Ayan, napakasarap yan. Ayan. Magtitira tayo ng konti-konti lang, mga buddy ko. Pangpalapot at pangpalasa natin mamaya, konti lang. Ayan. Ayan, mga buddy ko. Tignan nyo yung kanyang kulo. Kumukulo na. Tutukan mo, cameraman, yung kanyang kulo. Yung napakasarap na kulo. At nandyan na yung kanyang mga lasa, mga buddy. Ayan, nakikitang-kita nyo naman. Ilagay na natin ang pinaka-final na gata. Ayan. Ayan, mga buddy ko. Kunti lang yan, pero pangpalasa na yan. Ayan na. Nandyan na. Yung napakasarap. Haluin natin. Kunting halo lang, mga buddy ko. Mas maganda yung huwag natin lutuin ng todo na yung nagmamantika. Dahil kapag nagmamantika, nakakaumay na, mga buddy ko. Madali tayong maumay. Kaya katamtaman lang yung may sabaw-sabaw kunti. Mas masarap. Nahigupin pa ang kanyang lasang sabaw. Ay tignan nyo. Direk, halika na. Titikman mo na to. Kung ano ang lasa. Bihira tumikim si Direk. Pero ito, kailangan tikman niya ito. Dahil napakasarap ito, mga buddy ko. Ayan na, titikim na si Direk. Ipakita mo na sa camera. Oh, yan na. Talaga, tunay, napakasarap, buddy ko. Talagang incredible. Napakasarap. Hindi ka paniwala ang kanyang lasa. Napakasarap.
Ayan na, kain na tayo. Ready na, mga buddy. Patayin ko na to. Dahil okay na, kakain na tayo. Ayan na. Pinatay ko na.